question dyan eh. Kasi po, paano makakapasa yun kung may mga deformities po, ano? Opo. Pero Sec Gen, I know it's a balancing act, ano po. Pero ang malinaw dito is there's very, very little time left. Kulang na po yung oras dahil magre-recess na ang Kamara. Tapos pagbalik sa Enero, lahat halos magiging busy na sa pangangampanya dahil sa darating na eleksyon. So ang kinakaba po ng iba, parang it will be dead in the water, eka nga, dahil hindi na ipasa kagad sa dapat na maging proseso for the speaker and then to the right committee sa Kamara. Hindi po ba? Yun po ang delikado. Well, in fact, to be honest with you, no, dead in the water na po yan given the limited legislative period, no? Mhm. Kasi po, kunyari, speaker has 10 session days, no? Hindi ho ito calendar days. Ibig sabihin ng session days, 3 days lang po in a week. Mhm. So, ang natitira na pong session, no? Assuming this will be considered next year, January 13 to February 7. Opo. That's only about, maximum 12, no? Oo. 12 or 9. Opo, 9 opo. session days. Yeah. Si speaker lang po has 10 session days. Oo. Tapos, pag ni-refer mo sa Committee on Rules and then to Justice, that's another 3 session days. Yes And po. then Committee on Justice has 60 session days. Kaya nga po. Dead in the water po talaga ngayon. So, patay na talaga. Oo. Unless makuha ho yung 1/3. Opo. Kaya Yun nga po. Right, Reaction TVPH nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Yung tinatawag nating dead on arrival. Yun daw pag-uusapan natin ngayon, yung impeachment ni BP Sara, para yatang dead on arrival. wala yatang sustansya. Ito atang ginawang mga sarswela, drama, mga katarantaduan ng mga hearing ng Quadcom ay para yatang purong paninira lamang sa BP Sara at sa buong angkan ng Duterte. Yan po ang mga nararamdaman ng mga ekspertong komentarista na katulad ni Manong Ted Filon at ni Baby Girl at yung isa pang komentarista na hindi ko pa sigurado kung anong pangalan. Mantakin po ninyo, tama po yung ating hinala na ito pong ginagawa nilang mga sarswela, mga in aid of the legislation kuno, at itong mga katarantaduan na mga pagsasite in contempt nila, ay purong publicity lamang at paninira. wala po yatang sustansya na makukuha sa mga hearing na ginawa nila para makapag-impeach ng isang vice president na katulad ni BP Sara Duterte. Anyway, wag na po nating patagalin ang ating reaction video. Pero bago po yan, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Bakit kailangan po ninyo mag-subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe? Dahil ito pong ating silver play button na yan, kung nakikita po ninyo, nakasulat po dyan ang pangalan ng ating Pangulong Duterte. Ayan po, Reaction TVPH. Thank you, President Mayor Duterte. At ang target po natin bago po mag-eleksyon sa May 2029 ay maabot po natin yung rurok ng tagumpay. Makuha po natin yung gintong plaki ng pasasalamat na ipasusulat din natin ang pangalan ng ating Pangulong Digong doon sa ginto, no? Sa ating bibigay ko po ng personal, pupunta po ako ng personal sa Davao at naway makadaupang palad ko siya maiabot sa kanya ang 2 plaki ng pasasalamat. Galing po sa atin dito sa Reaction TVPH at sa tulong po ng ating mga ka-reaction. Okay? Huwag na po natin patagalin. No? Magsimula po tayo dito. Patalastas muna tayo bago tayo magsimula sa usapin natin na ang impeachment ay pawang wala. Ito po, ito. Alam ninyo,
ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Oh, narinig niyo yun? Oh, Marcos Jr., narinig mo yun? Oh, ito pa oh. Oh, ulitin natin. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Oh. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, Oh. magdanakaw, Oh. mga korap, Oh. mga kriminal, Oh. at yung nagpapahirap sa Pilipino. Oh, Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, oh. ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Oh, Marcos Jr., tambalos-los, narinig mo yan? Nako. Hindi ka, oh. Di ba narinig nyo? Marcos Jr., tambalos-los, oh, narinig nyo? Alright, ito ba? Eh, nanalo ko. Hindi ko alam bakit nandito ngayon. No, nandoon lang ako. Totoo man. Eh, sino man nagsuporta sa inyo sa akin dito? Wala man. Not a single congressman. Except for two provinces, governor. Yun lang. Wala akong barangay captain. Wala lahat. Pero ngayon, Oh, ngayon, wala, tinitira na siya. Noon, hot-hot, himod, walang kwentang himod, walang humpay na himod. Ito pa, patalastas lang po to. hindi naman ako nagyayabang. Oh, Itong Inday na to, oh, what day? one day. Araw na yan, bitawan mo. Oh, Napaka ano yan, mas ano sa akin, mas stricto sa akin yan. oh, Yung empleyado City Hall ngayon maglakad hindi ka pwede magsanda palak ganon. Ano, nung mayor ako, nilalagyan ko ng TV every office. The condition was you use it during noon break para may mapanood sila balita. They are kept abreast with the developments in the country. So nung si Inday na pinatanggal lahat, binigay doon sa daycare centers. oh, di ba? Oh, umanda kayo kayong mga kurako dyan. Umanda kayo, tatanggalan niya kayo ng telebisyon. Ito, ulitin natin napakaganda nito. Mawawala mga telebisyon ninyo. Diyan sa mga opisina ninyo, tanggal lahat dyan. Oh, iba Hindi nasaan? naman ako nagyayabang. Oh, Itong Inday na to, what day? one day. Araw na yan, bitawan mo. Napaka ano yan, mas ano sa akin yan, mas stricto sa akin yan. Yung empleyado City Hall ngayon maglakad hindi ka pwede magsanda palak ganon. Ano, nung mayor ako, nilalagyan ko ng TV every office. The condition was you use it during noon break para may mapanood sila balita. They are kept abreast with the developments in the country. So nung si Inday na pinatanggal lahat, binigay doon sa daycare centers. O, di ba? O, ito pa. Nananawagan ang nagkaisa Labor Coalition na magbitiw na sa kanilang mga posisyon. Yan ang Sina importante. Department of Health Secretary Ted Herbosa, PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. at ang buong board ng PhilHealth dahil sa hindi nila maayos na pagganap sa kanilang tungkulin. Ayon kay Attorney Sani Matula, chairperson ng koalisyon, ang hindi pagtanggap ng subsidy para sa PhilHealth sa proposed 2025 General Appropriations Act ay naglalagay sa panganib ng kalusugan ng mga mamamayan Oo. dahil maaaring mailipat ang pondo sa ibang proyekto.
Nananawagan din ang koalisyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibito ang 2025 GAA upang maprotektahan ang pondo para sa kalusugan ng publiko. Bo, lumayas ka na dyan, Ledesma! Layas! Hindi mo alam kung paano mo i-disperse yung pera. Libre mo lahat ng may cancer. Free chemotherapy. Ilibre mo lahat yung mga nagdadialysis. Ilibre mo lahat yung mga heart patients, kidney patients, lahat yan libre. Oh, 100%. Oh, hindi ba uubos? Oh, mas mabuti kung hindi mauubos. Oh, di ba? Lahat na nanganganak, libre. Oh, di ba? Wag lang yung mga nare-rehab dahil sa drugs, wag mo silang bibigyan. Sana ibalik na ni Presidente sa Kongreso. May mga batas naman na nasa lamesa na niya para permahan eh. Pero ibinalik niya sa Kongreso, hindi naman niya binito, no? Binalik niya para i-review ng Kongreso at baguhin yung gusto niyang ipababago. Maaari naman gawin niya ng Presidente. No? Or otherwise, ang aking proposal diyan kung ayaw talaga ay i-veto ang buong 2025 budget. O, di ba? Pag binito mo yung 2025 budget, iyak lahat ng mga kongresistang umaasa na gagamitin ang kanilang tinatawag na akap-akap na yan para sa kanilang kampanya, mga inayupak, mga inutil na yan. Sino-sino ba kayo? Oh, ayaw nyo magtapat? Okay, kung ayaw nyo magtapat, pakitanggal nga yung sa record in aid of the legislation. Yung gagamitin sa kampanya. Hindi naman nila gagamitin sa kampanya yan. Pag-aabot lang ng tulong, di ba? Ganoon. Dako na po tayo sa pinaka-importanting paksa natin ngayon. Yung Vice President daw na in-impeach nila ay parang dead on arrival. Walang saysay. Lahat po ng ginawa ng Quadcom na ito, kung walang impeachment na magaganap, ay talagang purely masasabi nating character assassination lamang. Di po ba? O baby girl, pasukin mo nga ba baby girl? Oh. Ito si baby girl. Pakinggan natin si baby girl, ha? Alright. General ng House of Representatives, Sec-Gen Reginald Velasco. Magandang umaga, sir. Si Reginald Velasco po, siya yung Secretary General ng Congress. So ngayon, mga ka-reaction, humihingi po ako sa inyo ng dispensa at pasensya na itong si Sec-Gen ay daig pa si Kuya Eddie ba yun yung mabagal magsalita? O na-shoot na po yung bola. O, na-shoot tapos na yung laro. Alright, si Kuya Cesar. O, may pagka-Kuya Cesar ito, ha? Huwag po ninyong mamasamayin ang kanyang pagpapaliwanag dahil normal po sa kanya yung slow motion. Okay? Slow talking pala. Alright, baby girl. Pasukin mo na ulit. So, ang ibig po sabihin, sa napakabagal magsalita po ni Reginald Velasco, bibilisan ko po, dalawa na daw pong complaint ang naipasa, wala pa rin na re-repair kaya tambaluslos. Ngayon, iniintay daw yung pangatlo, gano'n. Kailangan maghintayan. Sa pananalita po ni Reginald Velasco, walang sustansya yata yung dalawang impeachment. Secretary General Velasco, December 17 na ngayon, binigay yun, December 1 at saka December 3. Di ba? Tama? Ano nang ginagawa nyo dyan? Ipasa nyo na, impeach nyo na. Wala. Mga ka-reaksyon, anong gagawin natin dito? Ako na lang magpapile ng impeachment. Ako na lang ang magpapile ng impeachment sa inyo lahat. Wala pa po nare-repair. Ibig sabihin, naghihintay sila ng pipirma. Ganon. Walang pumipirma. Mga ka-reaksyon, nakakaawa naman itong mga makabayad black. Tayo na lang kayo mag-impeach.
Ang tanong po ng lahat ngayon, among other things, kumusta na po daw yung mga kaso ng impeachment na i-file at isinumite sa inyo? Meron po bang status report na pwede nating i-share sa mga nakikinig at mga nanonood ngayon, sir? As of today po, wala pa rin pong complaint na pinafile na bago, no? So, naghihintay lang po kami. So ito po yung pangalawang interview ni Secretary General, anong pangalan niyan? Basta si Secretary General Reginald Velasco. Oh, kasi kinukulit na siya ng ng taong bayan. Nasaan yung impeachment? Excited na kami. Oh. Wala. Anong ginawa nila? Ilang milyon ang nagastos ng gobyerno para diyan sa mga quadcom na yan. Kasi sinabihan nga kami nung House members na nakausap namin na meron daw isa o dalawang complaints na coming, no? So, yun ho ang hinihintay namin. Oo. Tapos po, sinabi rin ng mga ibang House members, gusto nilang endorse Mhm. one of the complaints na pinail, no? So, humingi ho silang kopya sa akin at nakikiusap na wag ko munang palabasin ng aking opisina until they've studied the case and possibly endorse it, no? Yeah. Endorse one of the two complaints that Opo, have been filed. Okay. So, yun po ang inaantabayanan natin. I Yung mga request ng House members na pag-aaralan nila mabuti with the possibility of endorsing one of the two complaints. I see. Sec. Gen. Velasco, ang pagkakaunawa po ng iba, parang automatic po na pag-submit po sa inyo ng mga complaints, whether that's just one or two or three, ay agad-agad na ibibigay na po sa Speaker of the House, and then the Speaker of the House will refer it to the Justice Committee. Hindi po ba ganun ang proseso, sir? Wala ho kasi time frame yung binigay sa Secretary General eh. Mhm. Nakalagay lang ho sa rules immediately. Opo. Pero wala ho nakalagay kung ilang session days yun, no? Aha. So ngayon, because of that, ang interpretation ng mga House members, wag muna, Secgen, sabi nila. Kasi, number one, gusto naming endorse yan, pero kailangan pag-aralan namin. Opo. Second po, may mga complaints na ipapile. So, Mhm. kasi pwede ho kasing magkaroon ng gulo pagka ni-repair ko yung dalawa, tapos ihahabol po yung isa, no? Sasabihin kasi nung naunang nag-file, bakit in-entertain mo yan? Meron ng complaint na pinail at Opo, na-repair sa speaker. So, ang balak ko talaga, pagbigyan itong mga House members na to, at sabay-sabay kong i-repair kay speaker. So, kumbaga sa kwan, wala hong mas magaling o mas mabuting complaint, no? Pantay-pantay lang po ang tingin sa kanila. Okay. O kaya baka i-consolidate na, gano'n. Ano po? Pero Opo. Kasi oo. siyempre maglalabo-labo yan pag sinabi, bakit ito ni-repair mo? Ito hindi mo pa ni-repair, di ba? Opo. Ang Pero bala ko talaga, and upon advice of my legal staff, sabay-sabay kong i-repair, hindi pwedeng isa-isa. Kasi po magkakaroon ng legal challenge. Kunyari po, pag nauna yung isang complaint over the other, pwede yung i-claim nila. Then, kami nauna, ito na lang ang complaint na pag-uusapan na nata-aprobahan ng Kongreso. Oo. Yan po yung legal question dyan eh. Kasi po, paano makakapasa yun kung may mga deformities po, ano? Opo. Pero Sec. Gen, I know it's a balancing act, ano po. Pero ang malinaw dito is there's very, very little time left. Kulang na po yung oras dahil magre-recess na ang Kamara. Tapos
pagbalik sa Enero, lahat halos magiging busy na sa pangangampanya dahil sa darating na eleksyon. So ang kinakaba po ng iba, parang it will be dead in the water, eka nga, dahil hindi na ipasa kagad sa dapat na maging proseso for the speaker and then to the right committee sa Kamara. Opo. Hindi po ba? Yun po ang delikado. Well, in fact, to be honest with you, no, dead in the water na po yan given the limited legislative period, no? Mhm. Kasi po, kunyari, speaker has 10 session days, no? Hindi Yeah. ho ito calendar days. Ibig sabihin ng session days, 3 days lang po in a week. Mhm. So, ang natitira na pong session, no, assuming this will be considered next year, January 13 to February 7. Opo. That's only about, maximum 12, no? Oo. 12 or 9. Opo, 9 opo. session days. Yeah. Si speaker lang po has 10 session days. Oo. Tapos, pag ni-repair mo sa Committee on Rules and then to Justice, that's another 3 session days. Yes And po. then Committee on Justice has 60 session days. Kaya nga po. So, So, Dead in the water po talaga ngayon. so patay na talaga. Oo. Unless makuha ho yung 1/3. Opo, opo. Kaya Yun nga yung- po. Dead in the water na nga eh. Dead in the water na. Yun ho yung pinapakiusap ng mga House members. Opo, opo. Para ho buhayin ito from the dead water situation, no? Kailangan makagather ho ng 103 Mhm. House members na i-endorse po yan. Opo. Kung hindi po, dead in the water na. Yun nga po. So I suppose what you're saying is for all intents and purposes, nakaburol na ito. Itong impeachment case. Opo, Secgen, Hindi naman po. Masama yata pakinggan yung nakapurol eh. baka kayo po ang masisi nito dahil nasa inyo yan at hindi maipasa sa speaker. Dahil, di ba, parang ang lumalabas po kasi, yung pakiramdam ng iba is, you're not, the Congress, no, the House is not doing anything about it because meron ng usapan na pabayaan na ninyo yan. Hindi yan lilipad. Oh. It's not gonna fly. It's dead. So pabayaan na ninyo na wag na munang kumilos ang Secgen. Hindi, on the contrary po, binibigyan namin ng buhay ito. Dahil po pagka hindi nga in-endorse ng 1/3, no, Oo. yung 103, hindi ho makakalipad ito. Talagang Kaya hindi nga ho po. makakaandar ito. Given the time constraints, no? Oo. Kaya pag hindi ho nakuha yung 1/3, Oo. parang imposibleng Opo. makakalipad itong mga complaints na to eh. Kaya Oo. kaya nga ho nakikiusap yung mga House members namin. Mhm. Yun ang rutang gusto namin, yung 103, yung Aha. 1/3. Yes. Opo. Para ma-approve, ma-endorse sa Senado within the limited time that we have, no? Ang Opo, Senado naman, sinabi ni Senate President, Oo. they can have sessions to Yes. to hear these complaints, no? Yeah. But One, But- it's referred to them. yes, but it Sabi nila, they Oo. can meet on even walang session. But it has to move. Sabi nga nung mga mga kabarkada namin sa Barangay Contrabulate, nauna pa tayo sa South Korea tapos na sila eh. Wala. Pero po yun, nakuha agad yung boto, di ba? Opo. Kaya nga po. So, well, kahit na pabiro, medyo masakit. Pero po, as of today po, wala yung boto eh. Wala. 3 pa rin nag-endorse po ng Makabayan, Black, Oo. isa yung Akbayan. So, paano uusad dito sa Sabi nga, hinaharap natin? baka masabihin ng tao
pagkatapos ninyo kaming panoorin ng iba't ibang episodes at seasons ng Quadcom at saka ng Good Government and Public Accountability, wala rin pala eh. Hindi po. Yun po ang misnomer dito eh. Apo. Hindi po ito resulta ng Quadcom. Hindi raw resulta ng Quadcom. Ano? Sa Quadcom daw nila lahat kinuha. Kami pong Iba basis pa, opo. itong mga complaints na pinail ng Yeah. Akbayan Okay. at Makabayan Black, no? Oo. Marami ho silang nilagay na puntos doon. Yeah. O, Hindi sige. po Quadcom lang. Opo, Maraming violations na ina-allege dito Sige sa po. dalawang complaints na na-receive natin. O, sige. So, isa na lang. Hindi Lalakad po. na. Oo. Opo. Okay. Hindi. Sige. Sec Gen, Bibigyan nga ho natin ng pakpak ba? ayan. Kasi- Oo. Kasi po pagka Yeah. as is ngayon, Talagang gusto pa niya bigyan ng pakpak. given the limited time frame, wala ho, hindi ito Opo. makakalipas. Samahan po natin ng nobina pa. Baka magkaroon ng wind beneath your wings. Salamat po, Sec Gen. Merry Christmas po sa Opo, inyo. thank you po. Thank you Alright, so much. okay. And mabuhay kayo. Okay. Si Secretary General Reginald Velasco po ay talagang matamlay na ang kanyang pagsasalita. Bibigyan daw niya ng pakpak yung impeachment. Dead in the water na daw. Anyway, mga ka-reaction, mag-comments po kayo sa comment section kung anong masasabi ninyo dito sa ginawa nilang mga katarantaduhan. Ginambala pa nila yung vice presidente. Ginambala pa nila yung former president. Ginambala pa nila yung mga police, mga retired police. Ginambala nila, ang daming taong ginambala. Anyway, mga reaction, pati si Garma, ayun, nagtago. Hindi ko alam kung nasaan. Anyway, mga reaction, maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa ating reaction video. At bago po tayo magtapos, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share ang ating video. Napaka-importante pong mag-subscribe para lagi po kayong updated sa ating mga bagong reaction video. Syukran!